ito na yung pagkakataon. Tulungan kita. Ayan oh. Kita ko sa kanya mukha yung problema. Dala-dala niya. Wala siyang masumpungan, wala siyang mapuntahan kamag-anak. Tara, papakainin mo na kita. Sakay ka sa tralikin ko, sakay ka. Sige na, huwag ka na mahiya sa akin. Palagay mo na ang loob mo sa akin. At ito, pangalawang pagkakataon nito, na-vlog uli kita dito sa Lopez, Quezon. Ayan. Wow. Tara. Ayan mga kapatid, let's go at yan, sakay muli natin si Arnel. Naispatan ko ulit dito sa lugar na ito guys. Ayan o. Tulungan ko ulit ito guys. Bigyan muli natin ito ng pagkain. Hanap ulit kami ng kainan dyan sa lugar na yan. Ito, Lopez Quezon pa rin mga panghuli friends. Galing ko ito dun sa kubo-kubo natin para makapagpahinga. Mapanulit rin. Tingnan natin. Salamat ng marami sa inyo. Pagtoto kapag subaybay. Mamaya ulit ang kadugtong guys. At mabuti sumama sa atin si Arnel. Grabe, ramdam ko yung paghihirap nitong batang ito guys. Malaki ang problema nito. Tulungan natin. Yun, nandito ulit tayo sa kubo natin. Yun, dito ulit tayo sa kubo. Pasok ka ulit dito sa kubo natin. Kapagpahinga ka dito. Pasok ka dito, pasok. Yan guys, nandito ulit sa kubo-kubo natin si Arnel. Yan, dito ulit yung ating kubo-kubo. Puka mo na dun. Ay. Saglitin natin yung wala. Plus ako na. Diyan ka muna. Upo ka muna dyan. Upo ka muna. Dito sa kabila. Dito. Pasok dito. May malalamig-lamig dito. Malamig-lamig dito. Yan, dito ka. Yan. Pasok ulit din. Malamig-lamig dito. Sobrang init doon. Grabe ang init ngayon. Ay. At kukuha tayo ng wala. Yan, upo ka lang muna dyan. Diyan ka lang. Basta relax mo yung katawan mo ha. Huwag kang alis ha. Kukuha tayo ng pagkain. May pagkain pa doon sa bahay. Kukuha ko ng pagkain. Diyan ka muna. Para makarelax ka. Ingay. Maingay ang aso. At tayo may mga viewers. Yung mga aso ay maingay. Saka muna, sobrang init. Grabe ang panahon talaga ngayon. Napakainit. Yan, ang oras ngayon ay alas 3:14 ng hapon. Ayan, para ikaw ay makarelax ng kaunti. Kuha ko ng tubig doon sa bahay. Saka kanin, may ulam pa doon sa bahay. Diyan ka lang ha. Huwag kang alis. Diyan ka na lang muna. Kuha muna dyan. Kain ka muna, kain. Bakit may tira pang ulam? Oh, kain muna, kain.
Sino mo ulam? Kaya nga muna. Lapit mo yung upuan dito. Para makakain ka. Ulam namin yan kanina. Yan ay, ano yun? Yung meatloaf. Meatloaf na pinarito. Yan. Magkuhan ka muna ng ito, ng kutsara. Hugas kang kamay. Magkutsara ka. Hugas ka kamay. Kutsara, ayan. Kutsara muna. Tubig. Ayan. So, makakain ka. Ayan. Alas 3 na, hapunan na yan. Hapunan, tanghalian. Ayan. O ayan, mga panuli friends, andito na naman si Arnel sa atin. Pakainin muna natin ang kanin yan. Wala tayong ibang ulam. Ayan. Kanina nagkain ka rin ng kanin. Saan ka kumain? May nagpakain sa iyo? Wala tayong gulay ay walang ibang ulam. Nahinog na pala itong saging na ito. May saging dito na hinog. Sarap na itong saging na ito. Sarap bagay itong kain-kainin. Hinog na saging. Nakain ka na ganito? Saging? Sarap ito. Hinog. Panghimagas. Saging na saba. Tamis ito. Merienda. Sarap. Tamis. Panghimagas. Kaya yan. Tamis ay, sarap pala naman. Nahinog sa pilit. Ay, tamis. Panahon ngayon ng saging na saba. Magandang panahon. Sarap. Tamis. Kain. Malakas ang iyong resistensya. Biro mo yan, sobrang init ngayon ng panahon.
bantaa ka ng init sa kalsada. Tuloy-tuloy ang lakad mo. Yan, ubos. Ubos. Kulang pa, talagang sa idang ulam mo. Yan. Kalakasang kumain nga ito. Sabi ko nga naman, kalakasang kumain ito si Arnel. Ayun. Ayos, kahit paano ay busog na. Umaya-maya naman ulit tayo. Kaya ganun saging. Gusto mo na kumain ng saging? Panghimagas. Hindi na, no? Pangkuhan. Ano yung mga pagkain mo? Hinihingi-hingi mo lang sa daan? Kagabi, nangalakal ako. Ah, nakangalakal ka? O nakamagkano ka? 50. Ano yung nakalakal mo yun? Yung mga plastic. Saan mo bininta? Dito malapit sa medium shop. Bininta mo. Tapos yung pinagbintahan mo? Binili ko ng pagkain. Ay, grabe. Ngayon, wala kang dalang kalakal ngayon. Diyan pa sa una-unahan, mga kalakal ka uli sana. Humihinta ako sa sa may 7-Eleven. Oo. May mga nagbibigay din sa'yo ng pera, yung alam mo nang nangihingi-hingi ka. Hindi naman nagano. Kalakal talaga yung ano ko. Oo. Ibig sabihin na naging buhay mo nung pag-alis mo ng turbina sa Kalamba. Yun ang iyong ginawa-gawa, nangangalakal ka. Simula nung nalaman ko na lumipat na sila sa dito nga. Saan ba? Nangalakal na ako. Nangalakal ka na. Wala ka na talaga ibang matutuluyan dun. Pero nagpunta ka sa Marikina. Pumunta ako doon nga sana yung bag ko eh. Doon sana nanakawin. Kaya umalis din ako. Oo. Saan ka natutulog? Doon sa Marikina? Doon sa sa may palengke. Oo, talagang pag-alagala ka na lang. Wala ka na matuluyan doon. Tapos paikot-ikot ako sa may Quezon City. Sana ako napalpad. Tapos nag-desisyon ka ulit na bumalik. Papunta na rito. Mabuti hindi ka nag-diretso papunta rin sa norte. Sinubukan ko sanang dumaan ng mga highway. Kaso bawal. O ano nangyari? Sinita ako ng yung gwardiya eh. Highway, saang highway? Papunta na ng Pampanga. Ah, pupunta ka sana doon. Sinita ka. Sinita. Ay lalayo ka ng lalayo, di talagang magiging palaboy ka, kumbaga. Kung ikaw nakapunta doon sa lugar doon, umabuti ang desisyon may papunta dito sa Pabicol uli. Kaya naisip ko magbalik na lang. So ang direksyon mo ngayon, papunta ka ng Albay. Saan sa Albay naman ang punta mo? Dito sa may Iriga. Iriga naman. Iriga, icon lang yun. Parang Kamsor lang yata yun. Albay na yun. Albay na yun. O sino mo pupuntahan mo dun? Yung isa kong kapatid na babae. May contact number ka sa kanila? Wala eh. Wala akong mga contact nila. Yan, marami ka nga kapatid, maraming tutulong sa iyo. Hinahanap ka siguro ng mga kapatid mo, hindi ka lang siguro matsimpuhan kung nasaan ka na. Kasi kailangan talaga ng tulong. Kasi pag hindi ka tutulungan ng mga kapatid mo, mapapariwara ang buhay mo. Hanggang saan ka makakarating, kung ano-ano mangyayari sa iyo sa daan. Mausisa mo, sabi ko nga sa iyo, baka ma-depress ka. Depression yan. Pagkabaliw ang mapupuntahan mo. Huwag naman sana. Mabuti ngayon, okay ka pa. Paglipas pa ng araw, kaya talagang kailangan ng tulong. Yan, kaya nagulat ako sa iyo kanina. Sabi ko, parang kilala ko itong lalaki na ito. Sabi ko, naglalakad na naman. Ay, paglampas ko ay tinignan ulit kita. Sabi ko, nako, si Arnel ito. Yung pa rin ang bag na gamit. Yung dradalang yung bag na... Nagulising lang ako dito. Natulog ako dito kanina eh. Yung katanghalian. Tapos pagkagising mo, ayun, tuloy-tuloy na ulit ako. kaya kumbaga hindi mo nakakabisado yung mga lugar-lugar na dinadaanan mo. Basta highway, diretso lang.
Tuloy-tuloy lalakad. Ayan. Pahinga ka muna at para kayo makapaligo, makapagpalit ka ng damit. May pampalit ka pang damit yan. Para makarelax ang katawan mo. Yun. So, ayun mga idol, mga Panole friends, at naispatan ulit natin dito si Arnel Gomez, ano? Gomez ang apelyido mo, 27 years old. Ito na-vlog ko nung nakaraang linggo. Naipost ko doon sa aking YouTube channel. Marami nag-comment na mga kapatid mo at saka mga kamag-anak mo. So, ngayon tatanungin kita, ano ang totoo mong, hindi ko na tatanungin yung totoo mong problema, yung kwento ng buhay. Ang gusto ko lamang ay matulungan ka nila. Kasi ang tingin ko sa iyo ay papunta yan sa pagka-depresyon. Baka mamaya magka-problema ka yan sa daan, ikaw pala wala nang tutuluyan. Pinasakay kita dati papunta ng turbina sa kamag-anak mo, hindi mo rin pala nasumpungan doon. So ngayon pabalik ka ulit ng Bicol, wala ka rin pala direksyon pupuntahan doon. So manawagan ka sa mga kamag-anak mo, sa mga kapatid mo. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Wala, gusto ko lang na Sige. Tangan ko lang naman yung matutuluyan eh. Hindi ka na makakauwi ng Sorsogon. Ayaw mo na umuwi doon. So ayun mga idol, mga Panole friends, at ramdam ko yung bigat na nararamdaman nito ni Arnel. Pati ako nakukuan din ako. Kumbaga malambot din ang aking damdamin pagdating sa mga bagay na ganito. So ako isang magulang din. At ako may mga anak din, may mga kapatid din. Ramdam ko yung paghihirap na dala nito ngayon. So tulungan natin ito sa mga kamag-anak, hindi man mga kamag-anak, mga kalapit na kabarangay o kababayan. Tulungan natin ito na ito'y makabalik sa kanyang pamilya. So sabi ko nga sa inyo, yung interview ko kay Arnel, batay laan doon sa on the spot na pagkaka-interview ko sa kanya. So maliban doon, hindi ko ito lubos na kilala, hindi ko lubos na alam ang kwento ng buhay nito. So ganun pa man ay tulungan natin to si Arnel na makabalik sa kanyang pamilya. Yung papa mo, anong masasabi sa papa mo? Anong pangalan ng papa mo? Alex. O Papa Alex, natin yung iyong anak si Arnel. Patawarin mo ito sa kanyang mga ginawa, kung ano man ang problema. Kailangan dito ng tulong kasi baka mapariwara ang buhay nito. Habang maaga pa, tulungan natin to si Arnel. Nasaan yung papa mo ngayon? Sa Bicol. Nasa? Bicol. Nasa Bicol. O yan, si Arnel humihingi ng tulong sa atin mga Panole friends. At kung pamasahe lang, walang problema. Kaya lang, mas maganda sana ay makontak natin yung mga totoong kamag-anak nito para ito ay matulungan. Kasi kailangan ito ng alalay. Maalalayan natin itong batang ito. Kasi hindi natin kilala ang mga tao dyan sa dadaanan niya. Maglalakad ito na maglalakad. So pansamantala, dito muna ito sa aking kubo-kubo. Dito ka muna. Dito ka muna mag-stay. Kahit hanggang gabi o bukas. Para tingnan natin, baka magre-response sa iyo mga kamag-anak mo para matulungan ka. Kasi ito na yung pagkakataon. Nandito ka na sa aking lugar, nakarating ka naman na dito. So pangalawang pagkakataon mo nito na makarating dito sa aking kubo-kubo. At sabi ko nga sa iyo, ito lang yung aking maitutulong sa iyo. Kung gugustuhin mo. Ano? Kasi sabi ko nga sa iyo, wala tayong pangmalakihang pangtulong. Kung pera din lang. So, ang gusto ko sa iyong mangyari ay yung panghabang buhay na kaginhawahan mo. Hindi yung pansamandali lamang. Magkapira ka man ng libo-libo, saglit lamang yun. Pero ang the best dyan, kapiling mo o kasama mo yung pamilya mo
mayroon ka matutuluyan at walang problema yung iyong pamilya. Ang iyong magulang. May magulang ka pa oh, naandyan pa yung papa mo. Nagsisikap din yun, nag-aalala din yun sa iyo. Kaya sana mapanood nila ito at para makontak ka nila, ma-rescue ka nila. Kasi wala ibang tutulong sa iyo dyan sa daan. Yun. Nandito siya ngayon guys sa aking kubo-kubo. Dito ko muna pinatuloy. At sa pangalawang pagkakataon nga, naispatan uli natin ito. Ngayong araw ng Sabado. Pitsa 2 na ng Ugos. Napakabilis ng araw. Lilipas na naman ang panahon kung saan ka naman makakarating yan. Yan. Mag-relax ka muna dito. Dito ka muna ha. Huwag kang aalis. Ha. So ito nga mga panula friends, tuloy na natin pinatuloy ulit dito sa ating kubo-kubo si Arnel at pinakain natin siya ng kanin at sabi ko magpahinga dito mga panula friends at mag-relax siya. So habang tayo ay pumunta dun sa ating bahay at nag-edit nga ako ng aking vlog at pinilit kong makontak uli yung kapatid ni Arnel na dati ay tumawag sa atin at nakachat nga natin. So ang nangyari mga idol ay wala palang kuryente sa Sorsogon, sabi niya, kaya hindi naman siya makapag video call sa atin. Gusto ko sana makausap ng live at sabi ko nandito si Arnel sa akin muli, naispatan ko uli dito at sabi ko matulungan man lang. So ang sagot sa akin nung kapatid niya ay kukontakin niya yung kanyang papa sa Marikina at agad-agad ay tatawag dito sa akin. So inabot ako ng hanggang alas 5 ng hapon. So yun, at naghihintay ako ng response nila mga panuli friends. At ang nangyari nga ay pagbisita ko nung 5:30 ng hapon, bumalik ako dun sa kubo-kubo, ay biglang nawala mga idol si Arnel. So ayan mga panuli friends, nawala yung lalaki. Nawala si Arnel, sa nagpunta. Ang bihirang buhay, nawala na, baka umalis. Yun, baka naglakad guys. Hindi nagpaalam sa atin, umalis. Yung lalaki. Hanapin ko muna. So ito nga mga panula friends at pagbisita ko dito sa kubo-kubo ay tinanong ko yung aking anak na nandito kanina, ay sabi niya ay nagpahinga daw dyan sa may duyan at mukhang natulog. So tayo naman nando sa bahay at pumunta nga ako dito 5:30 ng hapon at kakausapin ko sana uli kasi nga inakontak na natin yung kapatid niya at gusto kong maipakausap sa kanya. So ayun, nagulat tayo, biglang umalis guys, nawala. Hindi ko na malaman kung saan nagpunta, kung saan direction siya naglakad. So legit mga idol, wala na siya, umalis, hindi nagpaalam sa atin at wala nakakita. Kaya naman wala tayong magawa mga panuli friends kung hindi ini-chat ko ulit yung kanyang kapatid na sabi ko umalis na, nawala na dito sa ating kubo-kubo at hindi ko na makita. So sinundan ko pa rin hanggang doon sa may una-unahan kasi tayo may tricycle. So hindi ko na siya makita mga panuli friends at yun ang mga kaganapan mga panuli friends, talagang ayaw niya na mag-stay dito sa atin sa kubo-kubo at kasi marami akong naikwento sa kanya, yung iba hindi ko na lang na-videohan, na-vlog. So ayun yung mga panuli friends at tuluyan ang nawala dito sa ating kubo-kubo at umabot na nga yung gabi at tayo ay nagpahinga na rin mga idol kasi nga ay gabi na at sabi ko ay pagpapasadyos na natin si Arnel at siguro talagang malaki ang problema ng tao. Salamat sa lahat ng mga minamahal natin viewers, pasensya na po kayo at talagang ayaw niya na tulungan natin siya. At siguro may malaking problema yung bata. Kaya naman wala tayong magawa mga panuli friends. So ayan, salamat po. Thank you for watching sa lahat ng mga minamahal natin viewers, sa lahat ng mga organic subscriber ni Panuli. Maraming salamat po sa inyo at pasensya na po kayo sa aking vlog. Pasensya na po sa mga kamag-anak nito, sa kapatid, sa magulang. Pasensya na po kayo at yun lang po yung ating simpleng pagtulong sana sa kanya. Yun po yung update kay Arnel na tuloy nang umalis sa kubo-kubo ni Panuli, hindi nagpaalam. Salamat po. Thank you for watching. Bye bye and God bless.